Choi, you started as a shy 16-year-old, Mhm. tapos naging voice master ka ng Pilipinas. So can you Opo. share with our viewers kung saan mo nakuha yung tapang na yan Ah, na lumabas sa at, sa media ba, sa video, sa opo, opo. radyo ba? Yes. Actually, Bata pa lang po ako, mahilig na po akong makinig sa radyo. at yung mga napapakinggan ko tuwang-tuwa ako. Ginagaya ko, halimbawa, yung gabi ng lagim. Ha, Lolo, may monster. Naku, tumakbo na tayo. Kakainin ko kayo. So ginagaya ko po, Mami, and yung mga naririnig ko. So unknowingly, nadidevelop yung voice acting skill ko. Pero I still remember, sa simbahan po yan, Mami, and pinabasa, kasi sakristan po ako no. So Mhm. minsan, pinabasa ako ng ebanghelyo. Alam niyo, sa sobrang kaba ko, nahilo po ako, no? Kung ano-anong nasabi ko dahil sa sobrang kaba, na-blackout, nagtalunan po yung mga letra ng mga na binabasa ko sa Bible. So, sabi ko, mula ngayon, ayoko nang magsalita sa stage. So, doon ako natakot. But then again, since para sa akin, I'm a natural talent talaga kasi lahat po ng napapakinggan ko nagagaya ko. Parang kanta, nakakanta kong lahat ng kanta rin na pwedeng kantahin. Parang ganon. So, nung high school po ako, actually, naging madaldal na ako nung elementary, high school, hanggang sa college po First year pa lang po, sumali na ako sa isang voice acting competition sa DZMM, sa ABS-CBN. And out of 10,000, nanalo po ako. Ako nag-champion. So doon na po nagsimula yung career ko. So first year college pa lang po ako sa UP. I'm taking up speech communication, theater arts, and English creative writing. Kumbaga hindi ko na kailangan gumraduate para magawa ko yung pangarap kong maging broadcaster, maging voice talent. So at age 16, na-expose na po ako at doon na rin po nagsimula yung lakas ng loob ko dahil sabi ko, aba, pwede pala kahit bata kasi sa mga dubbing, kailangan ng bata, sa mga iba't ibang karakter. By that time, Mami N, no, ang dami ko na gagawang boses, siguro mga 100 na. So talagang natuwa ako. Sabi ko, at first year po, kumikita na ako hanggang sa napunta na ako sa advertising. So I have done thousands of commercials. Napakarami ko ng commercial na nagawa. Isa dito yung pinakasikat na Bibo Hotdog. Ako po yung puppet, no. Sabi niya, Pape, Pipo, bagong bibo, oh, anong sikreto ng bagong Bibo? tikman mo. O paano, papit ako Nga, ang sekreto ng bagong Bibo, keso. At maraming maraming pa pong iba. Ikaw lang pala yon. Opo. So, bata pa lang ako, kumikita na ako. Sabi ko, at least, hindi na ako pinoproblema ng magulang ko sa edad na 16, no? So, talagang sabi ko, ito na yung gagawin ko sa buhay ko kasi kumbaga, mabait ng Diyos na ipinakita agad sa akin yung purpose ko, kumbaga, using my skills and talents, uh, I can share it, no? Para, hindi lang para kumita, no? Para, yung talento kasi natin is a gift from God, especially our voice. And it's how we use it. That's our gift back to God. So, nung nag-graduate na po ako ng college sa UP, kasi very active din ako sa UP Diliman as a youth leader, no? Kasama ko sila Shelo Magno, sila Percy Saldanya. So, yan yung mga sikat ngayon na mga talagang mga fighter tong mga kaibigan ko na to. So ito po ay talagang sabi ko, nag-artista pa ako tita, no? Marami akong mga ginawa, nag-model-model pa. Pero na-realize ko, ang calling ko talaga sa voice acting, no? So eventually, nag-decide talaga ako na magtayo ng sarili kong negosyo, no? Nung at age 21. So Wow. I had my first million when I was 21 years old because of the commercials. Daming commercial, yung Mr. Clean. Ako yung voice over, ako pa yung character voice, tapos ginawa ng sampung languages. So just imagine, ang isang commercial mo, pwede ka palang kumita ng million agad, no? Kasi noong Grabe. araw, wala namang kalaban, wala pang internet, so TV at radyo pinagsama. Nakakatuwang isipin na talagang sa batang edad at ako din yung pinakabatang naging voice talent din sa maraming commercial at mahigit 1,000 po na imagine nyo.
So, nagtayo po tayo ng negosyo sa batang edad din at nalugi agad. Yun yung maganda sa akin. Akala ko pag may talent ka, aasenso ka na. Hindi pala. Kasi wala akong entrepreneurial mindset pa doon. So, Hmm. magkaiba po pala yung talento at ang negosyo, no? Hmm. So, ano pala ha, importante ang mindset, ano? So, siguro sabi nila, ang mindset daw ay 80% ng ating business success. Ang Yes. 20% ay yung talent at saka yung ating mga technical skills. Tama ba? Exactly, opo. You agree with that? Yeah. Opo, tita. Kasi, pansin nyo, maraming talento, mga talentadong tao, pero bakit hindi sila umaasenso?